Oras na ito ay sinimulan na rin nila tatay ang pagkakabit ng magiging tapakan dahil medyo makikataasan nga ang nailagay nilang mga haligi. Mabuti na nga lang at wala ding pasok si Natalie kaya nag-enjoy siya sa paglalandi ng putik at pinapayagan na nga rin namin kasi bihira nga din naman siyang makalabas ng bahay. Naku, sa susunod dito na nga din siya matutulog at maglalaro. Medyo malawak-lawak nga, talagang ma-enjoy niya yung paligid. Be careful, Daddy. Yung napakasweet naman talaga ng aking dalaga. Pinagpatuloy ko na nga ang paghakot ng mga kahoy pagtawid dito sa sapa para may kabit na rin nila mamaya at tuloy-tuloy na ang pagpapako sa kinabit na haligi. Kahit papaano nga ay gumanda ang sikat ng araw. Sana nga lang magtuloy-tuloy na sa mga susunod pang araw. Naobserbahan ko nga din sa paggagawa ng kubo kahit ito nga ay simple at medyo maliit lang ay talagang yung detalye ng bawat sukat ay kailangan ay sukat na sukat at kung maaari nga yung paglalagyan ng mga pamakuan ay pantay-pantay. At sa totoo lang, wala akong alam sa paggagawa ng bahay at first time ko nga lang din tumulong sa paggaganto. Sadyang iba't iba nga tayo ng kakayanan. Ikaw, ano ang iyong porte at anong hilig mong gawin? I-comment mo na yan sa baba. Dito nga ay tuloy-tuloy ang pagkuha ni tatay ng mga kawayan para sa gagawing tapakan pagpapako mamaya. Nakaka-excite nga na unti-unti na nating nakikita ang kalalabasan ng magiging kubo natin.